Papayagan mo ba yun? Ikaw, stress ka na sa pera, sa pagmamalit ng pera. Sila walang ginagawa. Mali po yun. Malaking mali. Okay? Mali na konsintihin natin yung ganon. So, kausapin mo, dapat magkaroon na siya ng source of income. Okay, part 2 tayo, okay? So, financial stress. Ano nga ba ang solution sa financial stress? Kung hindi mo napanood ang part 1 natin, I define financial stress. Ano bang palatandaan na na-stress ka na? Yan po ang aming link sa part 1. Okay? Part 2, eto po, the solution. Dalawa po ang solution para sa financial stress, okay? First, dahil hindi natin agad-agad mawawala yan, matatanggal yan, hindi natin agad-agad mababayaran yung mga utang natin, hindi natin agad-agad ma-set up ang emergency fund natin. Ang gawin lang po muna natin is to manage. That is the first part, okay? Then after that second part, ma-eliminate na natin yan. Maaalis na natin ang financial stress. Marami pong tao ngayon, masaya na, maginawa ang buhay, mapayapa, kasi napagtagumpayan nila ang financial stress. Okay? Na-manage nila. Pero for the meantime, bago tayo totally matanggal yan, i-manage muna natin. Okay? So, paano pa ang gagawin po natin? Alright. Meron po akong kinreate na formula. So, ang formula ni Doc to manage financial stress is more and less. Okay? Gamitin natin, more and less. Doc, paano yan? Two opposite words. Yes. Okay? More and less. So, start muna tayo. Anong ibig sabihin ng more? So, para ma-manage natin ang financial stress, you have to launch 2 more sources of income within your family. Okay, take note ha. Hindi lang basta mag-launch ka ng other source of income. Okay? Ang kailangan natin within your family. Anong ibig sabihin po nun? Dapat sa pamilya mo, meron pang at least 2 na kumikita bukod sa'yo. That's the solution. Okay? Hindi laging ikaw. Hindi ikaw ang magkakaroon ng different sources of income just to sustain or manage your financial stress sa pamilya mo. Kailangan involve mo din ang family mo. Kasama sila. Kaya muli, babalik tayo dun sa lagi ko sinasabi, yung asawa mo, pagtrabahuin mo. Hindi tama na ikaw ay pagod, nag-overtime, pagdating mo, pa-shot-shot pa ng sanbig ang asawa mo. Pagdating mo, siya pa mainit ang ulo. O yung mga anak mong pinag-aral mong matagal na, nandun lang, nanonood ng Netflix. Yung mga anak mong pinag-aral mo, may anak na, may asawa na, nasa bahay, pahiga-higa lang. Papayagan mo ba yun? Ikaw, stress ka na sa pera, sa pagmamalit ng pera. Sila walang ginagawa. Mali po yun. Malaking mali. Okay? Mali na konsintihin natin yung ganon. So, kausapin mo, dapat magkaroon na siya ng source of income. So, sa pamilya nyo, kung nahihirapan kayo financially, dapat magdagdag ng 2 sources of income. Okay? Now, Doc, lahat kami may trabaho, pero kapos pa rin. So, ibig sabihin po, yung input nyo, yung dating ng pera, hindi pa siya more. So, make it more. Okay? So, pag-usapan nyo kung anong source of income ang pwede nyong pagtulong-tulungan na 3 o sa pamilya nyo para may makadagdag. For example, sa family nyo, pwede kayo mag-start mag-content, di ba? Why not, di ba? So, isa sa inyo marunong mag-edit, isa sa inyo marunong magsalita. So, you do it, okay? Magkaroon kayo ng isang source of income na kayo 3 sa pamilya o 5 ang gumagawa. Alright? So, pwede kayong mag-dropshipping, pwede kayong magbenta, pwede kayong i-do something. Alright? So, make it a family source of income. More. Alright? And second, paano naman, Doc? Ito, meron ako ditong paalala, no? Huwag mong suluhin ang financial solution. Kasama dapat ang pamilya mo. Isang paalala yan ni Rockstar. Hindi ikaw lang ang may responsibility sa financial stress. Alright? And second po, ito, in addition to more, use the law of 100%. So, ulitin natin, ang law of 100%. Okay? So, using the law of 100%, for example, ang income mo ay 30K, so pwede pa yan mag 40, 50, 60, 70, 100K, walang limit. Okay? You just have to make a decision, make a target. Alright?
law of 100%, i-maximize or dagdagan ang monthly income nyo. Okay? Next, paano naman ang less, Doc? Ang ibig sabihin na po ng less, magbawas muna tayo ng expenses. Yes, more and less, okay? More source of income and less expenses muna. Huwag mong sabayin ang more mo ng more expenses, okay? Isabihin po, the more na pinupus mo yung more income, ipus mo rin na lesser expenses. So, let's start with your personal expenses. Try to review your personal expenses. Alin sa personal expenses mo yung pwede nating bawasan? Okay? Ano dyan sa ginagastusan mo yung pwedeng wala? Yung pwedeng konti, pwedeng bawasan. Di ba sabi ko nga po, merong rule na at least 20% of your expenses pwede mo pang matipid. Okay? Tingnan mo yung personal expenses natin. And of course, family expenses, dahil meron kayong financial stress, mag-usap kayong pamilya. Bawasan ang family expenses. Okay? Yun ang ibig sabihin ng less. Alright? And ito po. So, tandaan natin, ang pagtitipid ay bahagi lang ng proseso ng pagyaman. Okay? So, hindi pagtitipid ang total solution para mabawasan ang financial stress. Okay? Para ma-manage ang financial stress. Kasama lang siya. Part lang pagtitipid. Ang talagang solution niyan, more income. Alright? Okay? So, ano dapat? So, okay? So, meron pa tayong part 3. Okay? So, tune in sa part 3 ng ating vlog. Let's go, let's go. Kapi po tayo. For watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal live ko po.